Ginalugad niya ang mga bundok sa loob ng 4 na mahahabang taon, at nang sa wakas ay natagpuan niya ang nagyayelong bangkay ng kanyang asawa sa taas na 8,000 metro mula sa lupa, sa wakas ay natuklasan din niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay nito. Nagsisimula ang pelikula sa magkapatid na sina Peter at Annie Garrett, na umaakyat sa isang bato kasama ang kanilang amang si Royce sa Monument Valley, Utah. Masaya nilang pinag-uusapan ang mga palatandaan mula sa iba't ibang panahon habang umaakyat, na nagpapakita na lahat sila ay mga bihasang climbers. Nang biglang isang tawag mula sa isang umaakyat sa itaas, na sinundan ng isang nahuhulog na backpack. Nagawa ng tatlo na maiwasan ang backpack, ngunit hindi nagtagal ay nahulog din ang dalawang umaakyat sa itaas nila. Dahil dito, natanggal sina Royce, Peter at Annie sa kanilang mga safety harness. Naiwan ang lahat ng 5 umaakyat na nakasabit sa isang lubid. Ang lubid ay nakahawak na lang ngayon sa siwang ng bato gamit ang isang safety harness. Habang sinusubukan ni Royce na hikayatin ang lahat na bumaba, ang dalawang umaakyat sa ibaba niya ay tuluyan ng nahulog. Naiwan na lamang ang ama at ang magkapatid sa lubid. Inutusan ni Royce si Annie na i-secure sila sa pader, ngunit napagtanto niyang dumudulas ang safety harness palabas ng siwang. Dahil alam niyang hindi kayang tiisin ng nag-iisang harness ang kanilang bigat, gumawa si Royce ng isang mahirap na desisyon at hiniling kay Peter na pakawalan siya. Nagmakaawa si Annie kay Peter na wag, ngunit iginiit ni Royce na kung hindi niya agad puputulin ang lubid, mamamatay silang lahat. Si Peter na takot sa kanyang gagawin, ay pinutol ang lubid gamit ang kanyang kutsilyo, at si Royce ay nahulog at namatay. 3 taon pagkatapos ng aksidente, kumukuha si Peter ng mga litrato ng 2 bihirang snow leopard sa mga burol malapit sa Mount K2 para sa National Geographic. Habang lumalala ang panahon, nagsimula siyang bumaba muli sa bundok kasama ang kanyang porter. Sa kasamaang palad, nahulog ang porter at nabali ang kanyang binti. Mabilis na dinala ni Peter ang nasugatang porter sa isang Pakistani military helicopter, na papunta sa isang ospital sa Siachen Glacier upang maghatid ng mga medikal na supply. Habang lumilipad ang helicopter palayo, isang magazine na Sports Illustrated ang sumabog mula sa isang kalapit na tolda. Tampok sa cover si Annie Garrett bilang isa sa mga pinakamahusay na umaakyat sa kanyang panahon. Sa helicopter, sinabi ng piloto na si Major Russell K. Peter, na ihahatid niya ito sa base camp ng Mount K2 pabalik mula sa ospital. Pagkatapos ay isiniwalat niya na si Annie ay nasa base camp din. Simula ng aksidente sa Monument Valley, bihirang mag-usap ang magkapatid. Pagdating sa glacier, nagulat si Peter nang matuklasan na ang ospital ay tumatanggap lamang ng 25% ng kabuuang mga medikal na supply na inihatid ng helicopter. Ang mga natitirang supply ay ililihis sa isang malaking pangkat na binubuo ng 40 katao na pinamumunuan ng Amerikanong bilyonaryong si Elliot Vaughn, na siyang nagdala sa mga ito sa K2. Pagbalik mula sa ospital, ipinaalam ni Major Russell K. Peter na si Annie ang namumuno sa isang pangkat ng dokumentaryo ng WNN pataas sa K2, na pinopondohan ni Vaughn. Sa karagdagang pagtatanong, nalaman ni Peter na sinubukan ni Vaughn na akyatin ang tuktok ng K2 mula sa timog na bahagi 4 na taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, dahil sa matinding pagbabago ng panahon, ang kanyang pag-akyat ay naputol lamang 800 metro mula sa tuktok. Sa kabila ng matinding pagtitiis sa isang nakakapangilabot na gabi sa death zone, nagawa ni Vaughn na bumaba kinabukasan, na nagpapakita ng kanyang pambihirang kasanayan sa pag-akyat. Pagdating sa base camp, sinalubong si Peter ng medyo alanganin ng kanyang kapatid na si Annie. Ibinahagi niya na aalis sila bukas, at plano nilang akyatin ang bundok sa loob ng 2 p.m. Labis na ikinagulat ni Peter, nagtanong ito kung may maaaring mag-schedule ng pag-akyat sa bundok, at iminungkahi na ang grupo ng mga umaakyat ay dapat na dahan-dahan na umakyat sa bundok pagkatapos ng acclimatization at patuloy na pagsusuri ng panahon. Bilang tugon, tumawa si Annie at maikli niyang sinabing nagtitiwala at humahanga siya sa plano ni Vaughn. Ang base camp ay puno ng iba't ibang karakter, kabilang ang 2 hubad na hippie, sina Malcolm at Cyril Bench, na nakahiga sa tabi ng apoy na tila nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Isang gusgusin at mahabang buhok na matandang lalaki ang lumabas mula sa kanyang tolda, upang masaksihan ang 2 helicopter na bumababa sa base camp. Lumabas mula sa helicopter sa gitna ng maraming pagdiriwang at atensyon ng media si Vincent Vaughn. Mainit niyang binati sina Annie at Tony McLaren, isang kilalang mountaineer na may kahanga-hangang koleksyon ng mga record sa mundo ng mountaineering. Samantala, nakilala ni Peter si Skip, na nagpapatakbo ng isang nahihirapang mountain guiding company, at ang kanyang manager at medic, si Monique.
Ipinaalam ni Skip kay Peter ang ambisyosong plano ni Von, na marating ang tuktok ng K2 ng mismong sandaling iyon kung kailan ang unang paglipad ng kanyang bagong airline, ang Majestic Flights, ay pumailan lang sa tuktok na lumikha ng isang kaakit-akit na pagkakataon sa pagkuha ng litrato. Nang gabing iyon, nag-host si Von ng isang masiglang salo-salo sa base camp, kung saan hayagang ibinahagi niya ang kanyang pagsisisi sa kasawiang palad na nagpahinto sa kanyang nakaraang pagtatangka sa pag-akyat sa tuktok 4 na taon na ang nakalilipas. Taglay ang matibay na kumpiyansa, inulit niya ang kanyang matapang na plano na umakyat sa tuktok sa maikling panahon. Sa gitna ng maingay na hiyawan at palakpakan, ang mahiwagang lalaking may mahabang buhok at balbas mula kanina ay lumabas mula sa karamihan at matapang na hinarap si Von tungkol sa kanyang maling plano. Ang lalaking ito na may kulay abong buhok ay walang iba kundi si Montgomery Wick, isang dating kasama sa hukbo ng ama nina Peter at Annie. Kapansin-pansin, si Wick ang may hawak ng pambihirang record ng pag-akyat sa tuktok ng K2 sa loob ng kahangahangang 24 na oras. Sa kabila ng nakakatakot na presensya at direktang hamon ni Wick, ang maayos na retorika at alindog ni Von ay nagbigay daan sa kanya upang maiwasan ang mga tanong na nagpapahintulot sa grupo na magpatuloy ng walang humpay. Kalaunan, sa ilalim ng balabal ng kadiliman, inahit ni Wick ang kanyang balbas at nagtungo sa bundok. Samantala, pinuntahan ni Peter ang kanyang kapatid na si Annie sa kanyang tolda, kung saan sumiklab ang kanilang nag-aalab na tensyon. Si Annie, na patuloy pa ring nahihirapan sa bigat ng pagkamatay ng kanilang ama, ay pinapanagot si Peter sa kanyang pagpanaw. Hinarap siya nito, kinukwestiyon ang kanyang desisyon na itigil ang pag-akyat. Sa pamamagitan ng isang umiiyak na pamamaalam, binati ni Peter ang kanyang kapatid, at umalis. Dumating ang araw ng pag-akyat at ang pangkat ni Von na binubuo ni na Annie, McLaren, ang mountaineer na si Ollie Nazir at siya mismo, na nagpaalam sa kanilang base support team. Habang pinapanood ni Peter ang paglipad ng mga helicopter palayo, napansin niya ang isang maliit na batong pang-alaala para kay Maan Lawick, ang yumaong asawa ni Montgomery. Habang paakyat ang grupo sa K2, unang napansin ni Von at pagkatapos ni McLaren ang spindrift na humihihip mula sa tuktok ng bundok. Sa matataas na bundok, ang spindrift ay isang senyales ng paparating na bagyo at potensyal na avalanche, kaya nakipag-ugnayan si McLaren sa base team para sa update sa panahon. Nalaman niya na may paparating na bagyo na maaaring umabot sa kanilang lokasyon, ngunit iminungkahi ni Annie na ipagpatuloy nila ang pag-akyat habang ang bagyo ay patungo sa silangan, palayo sa kanila. Ikinatwiran ni McLaren na hindi niya maaaring ipagsapalaran ang isang bagyo sa taas na 26 na talampakan para sa isang publicity stunt, kung saan sumagot si Von na wala siyang pakialam sa publicity. Gusto lang niyang maakyat ang bundok dahil ito na lang ang kanilang pagkakataon. Nag-aatubili na nagpatuloy ang grupo, ipinagpatuloy ang kanilang pag-akyat sa bundok. Sa base station, nakatanggap ang support team ng mga nakababahalang update sa panahon. Lumalakas ang hangin, bumababa ang pressure, at mabilis na papalapit ang mga ulap sa grupong umaakyat. Hinimok ng meteorologist na si Max ang base team, na iutos sa mga umaakyat na bumaba agad, ngunit matigas ang ulo ni Frank Williams, ang pinuno ng base team ni Von, na ituloy ang pagtatangkang umakyat sa tuktok. Pumasok si Peter, na nagpakilalang kapatid ni Annie. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa tumataas na hangin at sa paparating na bagyo. Sa kabila ng pagiging pabaya ni Frank, inulit ni Max na kinukumpirma ng datos ang nalalapit na pagdating ng masamang panahon. Dahil sa takot, pilit na hinawakan ni Peter ang radio control system at kinontak si Tom McLaren, binalaan siya tungkol sa isang paparating na malakas na bagyo mula sa timog. Si Tom, na hindi pamilyar kay Peter, ay binaliwala ang kanyang babala hanggang sa mamagitan si Skip, binalaan si Tom na bumaba agad o maharap sa matinding panganib. Kinilala ang kredibilidad ni Skip, inutusan ni Tom ang lahat na simulan ang kanilang pagbaba. Gayunpaman, nagawa ni Von na manipulahin si Tom, upang ipagpatuloy ang pag-akyat sa pamamagitan ng pagtawag kay Skip bilang isang pangalawang klaseng hustler, na naghahangad na siya ang nasa kalagayan ni Tom. Biglang dumating ang bagyo, na napilitang bumaba si Tom, kasunod ang isang hindi nasisiyahan na si Von. Bago pa man sila makatayo ng maayos sa gitna ng nagngangalit na blizzard, nadula si Annie sa isang siwang, na siyang dahilan kung bakit nahila niya si Elliot Von. Ang mas malala pa, isang avalanche ang bumangga sa lugar, na tumama kay McLaren sa siwang at ikinamatay ng 2 pang umaakyat sa kanilang grupo. Nakaligtas si McLaren sa pagkahulog na may malubhang pinsala, ngunit nawalan sila ng contact sa base camp. Pagbalik sa base camp, isang malungkot na kapaligiran ang namayani habang ang mga pagtatangka na makipag-ugnayan sa mga umaakyat ay napatunayang walang saysay. Gayunpaman, gumawa si Peter ng isang mapanlikhang plano upang kumonekta sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng Morse code gamit ang nasirang signal ng radyo.
Matagumpay na natanggap ni Annie ang mensahe na ikinatuwa ni Von at McLaren. Dahil sa tagumpay na ito, nakatanggap ang base camp ng kumpirmasyon na hindi bababa sa 3 umaakyat, sina Annie, Von at McLaren, ay buhay at nakulong sa siwang. Agad na kumilos si Peter, at bumuo ng isang plano sa pagsagip upang iligtas sila. Iminumungkahi niya ang pagkuha ng mga explosive nitroglycerin canister mula sa hukbong Pakistani, upang makatulong sa paglilinis ng siwang para sa pagpasok. Sa una, lahat maliban kay Skip ay nag-atubiling sumali sa rescue mission, dahil ito sa matinding panganib at masikip na timeline. Hindi nawalan ng pag-asa, binalangkas ni Peter ang isang plano upang magsagawa ng mabilis na pag-akyat ng pares, kung saan ang bawat pares ay may dalang tig-iisang nitroglycerin canister. Sa siwang, maingat na hinati ni Von ang limitadong supply na natitira, kalahating tasa ng tubig para sa bawat tao bawat 2 oras, na sinusundan ng mga fuel cell upang matunaw ang tubig mula sa yelo, at sa huli, mga dexamethasone syringe bilang huling paraan. Ang kakulangan ng tubig ay maaaring humantong sa nakamamatay na pulmonary edema. Pagbalik sa base camp, nahaharap sa pagmamadali ng oras, gumawa si Peter ng isang plano upang magpadala ng isang rescue team gamit ang helicopter sa taas na 21 talampakan, na binibigyan lamang sila ng 22 oras upang hanapin at iligtas ang mga nakaligtas. Inirekomenda ni Skip na ipalista si Montgomery Wick para sa rescue mission, na nagpapakita ng kabayanihan ni Wick 4 na taon na ang nakalilipas. Sa pagtatangkang iyon sa tuktok, isang 9 na miyembrong Amerikanong climbing team, kabilang si Elliot Von at ang asawa ni Wick, ang naligaw ng landas. Kahit alam niyang hindi niya maliligtas ang kanyang asawa, naglakas loob si Wick na umakyat sa bundok ng mag-isa at mahimalang nailigtas ang 3 kapwa niya mountaineer, na nagtiis ng matinding frostbite na nagresulta sa pagkawala ng kanyang mga daliri sa paa. Ang gayong matibay na determinasyon ang siyang kailangan nila ngayon. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang at $250,000 na tseke mula kay Frank Williams, isang rescue team ang binuo, sina Peter, Skip, ang magkapatid na Malcolm at Cyril Bench, at si Monique. Natagpuan nila si Wick sa isang tolde sa mataas na bahagi ng bundok at nakiusap sa kanya na sumali sa ekspedisyon. Sa simula ay nag-aatubili, sumang-ayon si Wick nang malaman na si Von ay magiging bahagi ng pagsisikap sa pagsagip. Gayunpaman, mabilis na naitatag ni Wick ang kanyang awtoridad, inutusan si Skip na bumalik sa base dahil sa kanyang kawalan ng tiwala sa koponan ni Von. Pagkatapos ay ipinares ni Wick si Cyril kay Monique, si Malcolm kay Kerem na pinsan ni Ollie Nazar, at sa wakas, siya mismo ay kasama. Sa sumunod na eksena, nakita natin na ang rescue team ay may halos nakamamatay na airdrop sa taas na 21 talampakan, pagkatapos ay naghiwalay sila, at tinahak ang iba't ibang ruta upang mahanap ang mga nakaligtas. Lumipat ang eksena sa mga nakaligtas sa siwang, kung saan kitang-kitang nahihirapan si McLaren. Malamig na iminungkahi ni Von na huwag sayangin ang mahahalagang dexamethasone syringes kay McLaren, na sinasabing walang paraan para maibaba siya ng mga rescuer mula sa katayugan na iyon. At mariin niyang tinutulan ang planong ito, naalala ang insidente sa Monument Valley. Tumanggi rin si McLaren na tanggapin ang kanyang kapalaran. Samantala, nahihirapan si Peter na mapantayan ang bilis ni Wick, at nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo nang mapagtanto ni Peter na ang pangunahing motibasyon ni Wick ay ang paghihiganti kay Von kaysa sa pagsagip mismo. Maya-maya, nagawa ni Wick na makipag-ugnayan kay Von sa kabila ng kanilang mga hindi pagkakasundo, at ipinaalam sa kanya ni Von na nagsisimula ng magpakita ng mga palatandaan ng edema si Annie. Lumala ang tensyon sa loob ng siwang dahil nagpakita si Annie ng mga maagang sintomas ng pulmonary edema. Sinisi ni Von si Tom para dito, at inakusahan siya ng pagpayag kay Annie na mag-inject ng dexamethasone syringe nang wala sa panahon. Tumugon si Tom na madaling maibigay ni Von kay Annie ang isa sa kanyang mga syringe dahil wala pa itong sakit, ngunit matigas na tumanggi si Von. Determinadong iligtas ang sarili at si Tom, sinimulan ni Annie ang isang mapanganib na misyon upang tumawid sa kabilang panig ng bangin at kunin ang backpack ni Ollie Nazir. Sa kabila ng muntik ng makatakas sa kamatayan, matagumpay niyang nakuha ang backpack at natuklasan ang 4 pang dexamethasone syringes. Agad niyang tinurukan ang sarili at si Tom, na ikinagalit ni Von. Sa gitna ng malupit na lupain, sina Monique at Cyril ay nakaranas ng isang mapaminsalang pagsubok ng mawalan ng matibay na paninindigan si Cyril, na naging sanhi ng pagbagsak ng nitroglycerin canister sa isang matarik na bato. Ang resulta ng naturang pagsabog ay nagdulot ng avalanche, na trahedya na tumama kay Cyril hanggang sa kanyang kamatayan. Si Monique, na halos hindi nakatakas sa puot ng avalanche, ay nagawang sumama muli kina Peter at Wick.
Nakarating sa base team ang balita na ang mga nitroglycerin canister ay madaling matuyo at madaling sumabog, kahit na nakaimbak sa loob ng mga ligtas na lalagyan. Nang matanggap ang mahalagang impormasyong ito, inalerto ni Skip si Wick, na agad na inutusan si Peter na ilipat ang kanilang canister sa lilim. Nagawa rin nilang bigyan ng babala sina Malcolm at Kerem, na dali-daling inilipat din ang kanilang canister. Sa kasamaang palad, hindi nila napansin ang isang tagas na tumutulo sa kanilang canister, at nang ang nitroglycerin ay tumagas palabas at nang ito ay ma-expose sa sikat ng araw, nagliyab ito sa isang mapaminsalang pagsabog, na kumitil sa buhay ni Karim at Malcolm. Ang pagsabog ay nagdulot din ng pagbabago sa yelo, na naglantad sa nagyayelong katawan ng isang babae. Ang babae ay walang iba kundi ang asawa ni Montgomery Wick. Ginalugad niya ang mga bundok sa loob ng 4 na mahahabang taon, at nang sa wakas ay natagpuan niya ang nagyayelong bangkay ng kanyang asawa sa taas na 8,000 metro mula sa lupa. Sa wakas ay natuklasan din niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay nito. Natuklasan ni Peter ang isang walang laman na kahon ng dexamethasone malapit sa bangkay, na nagpatunay sa hinala ni Wick na ninakaw ni Von ang mga hiringgilya ng kanyang asawa, kaya't iniwan niya ito sa kanyang kapalaran. Sa kabila ng mga pakiusap ni Peter, inamin ni Wick ang kanyang pagkauhaw sa paghihiganti laban kay Von. Dahil kinilala ang pagiging mapaghiganti ni Wick, nagdesisyon sina Peter at Monique na umalis kinabukasan nang wala siya. Sa siwang, sinamantala ni Von ang pagkapagod ni Annie, at gumamit ng hiringgilya na puno ng hangin upang patayin si McLaren. Pagkagising, natuklasan ni Annie ang walang laman na hiringgilya sa tabi ng walang buhay na katawan ni McLaren at hinarap si Von. Dahil mabilis na nauubos ang kanilang antas ng oxygen, napagtanto nila na nauubusan na sila ng oras maliban kung dumating ang mga rescuer sa lalong madaling panahon. Habang nagsisimulang mapuno ng likido ang kanilang mga baga, desperadong minarkahan ni Annie at Von ang bunganga ng siwang, sa pamamagitan ng paglalagay ng isang flare sa loob ng isang bag ng dugo ni McLaren, at pagpapasabog nito. Matapos ang isang mapanganib na pagtalon sa isang tagaytay, nakita ni Peter at Monique ang bunganga ng siwang na may mantsa ng pulang-pula at dali-daling sinigurado ang kanilang nitroglycerin canister upang pasabugin ang isang mas malaking buka. Ibinaba nila ang isang lubid at si Von, kasama si Annie ay sinenyasan sina Peter at Monique na hatakin siya pataas. Gayunpaman, habang papalapit si Annie sa ibabaw, ang piko na nakakabit sa lubid ay nagsimulang dumulas mula sa yelo, dahilan upang siya ay bumagsak muli. Sa tamang oras, dumating si Wick at sumama sa pagod at nahihirapan na sina Peter at Monique sa kanilang mga pagsisikap sa pagsagip. Bumaba si Wick sa siwang, at ang natatakot na si Von ay humawak ng bakal bilang pangtanggol sa sarili, dahil sa takot sa mga balak na paghihiganti ni Wick. Pagkatapos ng maikling pakikibaka, nagawa ni Wick na ikabit ang isang clip kay Von, na tiniyak ang kanyang kaligtasan. Sa tulong ni Wick sa ibaba, unti-unting itinaas ni Monique at Peter si Annie pataas. Sa kasamaang palad, ang binti ni Annie ay nasabit sa isang malaking bato, na bumagsak sa gilid kung saan naroon sina Wick at Von. Bilang resulta, sina Annie, Peter, Wick at Von ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nakasabit sa isang lubid, na nakakatakot na nakita natin sa unang eksena. Kabaligtaran ng naunang insidente, hindi naharap ni Peter ang masakit na desisyon na putulin ang lubid sa pagkakataong ito. Sa halip, si Wick, na determinadong makapaghiganti, ay bumunot ng kanyang kutsilyo at pinutol ang lubid. Bumagsak sina Wick at Von sa kailaliman ng siwang, na siyang dahilan ng kanilang pagkamatay. Nagtapos ang pelikula sa base camp, kung saan nagtipon ang mga nakaligtas. Pagkatapos ng 3 taon ng pagkakalayo, sa wakas ay nagkaayos na muli ang relasyon ni Annie at Peter. Hinalikan ni Peter si Monique habang ang kamera ay nakatuon sa mga bantayog na itinayo bilang parangal sa mga namatay noong rescue mission. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.